Much has been said about the Alvin Aragon story. We even wrote a three-part article in the Sentinel PH in response to it, which you should go check it out. Pero ang gusto kong topic sa episode nito is how the media handled the situation. Kung may mga grupo na nagsasabing Christianity is being weaponized against the LGBTQ community, well, the opposite is also true. The media is being weaponized to normalize LGBTQ ideology. Because if you watch until the end of this episode, I will list down some of the things na dapat nire-report ng media natin, pero hindi. Kung isa kang bata who's living in this day and age, kinukuha mo lang ang impormasyon mo sa mga mainstream media sources, mga news sites, sa internet, at wala kang gabay ng magulang, you will likely have the conclusion that LGBT lifestyle, good. Christianity, archaic. Bakit hindi? After the whole Alvin Aragorn issue, ang daming celebrities ang nagsalita. Basahin natin ang summary na ito, which is very good ang pagkakakompile ng pep.ph. Ayon kay Rica Peralejo, love before judgment is the way of God. Ayon kay Mikoy Morales, wag kang ipokrito. Ayon kay IC Mendoza, stop weaponizing our Christian faith to hurt people and clout chase. Ayon kay Sue Ramirez, mas kasalanan kaya maging homophobic at transphobic. Ayun, hinihintay ko kung kailan magagamit ang mga labels na ito. Ayon kay Joy Barcoma, don't weaponize belief to govern other people's bodies. Ayon kay Tart Carlos, easy. You know what? You should do what you have to do. Ang mga celebrities na nafi-feature ng media natin ay either full-on binabash si Alvin o kung Christian celebrity ka man, gaya ni na Gary V, they say na may truth sa sinabi ni Alvin pero sobrang mali lang ng delivery. Ang tanong lang ay ano kaya ang truth na ito? Kaya nilang sabihin? Or takot din sila na kung may masabi kang truth and you offend the LGBT community, ever the slightest, sira na ang karir mo at kukuyugin ka pa ng kapwa mo sa media at sa social media. Now, contrast everything that has been happening now dun sa time naman when Pura Luca Vega offended Christians. At kukuha muli ako sa pep.ph dahil ang galing nilang mag-compile ng mga reactions ng celebs. But I would like to reiterate na ito ang representative ng mga sentiments sa mainstream media during that time. Sabi dito, si Ice Sigera daw, meron siyang post to hashtag Free Pura Luca Vega. Then may suporta din mula kay Frankie Pangilinan at Danny Barreto. Sabi nila, drag is not a crime. Nag-show din ng support sina Nika Del Rosario, Mela Habihan at marami pang iba. Sorry, alam mo nang nasa ibang henerasyon ka kung more than half ng mga pangalan ng mga celebrities na binabasa mo ay hindi mo nakilala. Anyway, during that time, ang mga nagsampa ng kaso kay Pura ay mula sa baba, mula sa mga common people, yung mga archaic mag-isip. Kung celebrity ka, mataas ang kaisipan mo. And alam naman natin ang nangyari kay Pura. Nakulong nga siya, pero ang laki ng donations na nakuha niya, nakalap na pera para pondohan ang legal fees niya. In the end, absuelto siya. In this episode, hindi muna ako magbibigay ng thoughts ko on same-sex marriage and the trans ideology. Maybe in the future. Pero if you really are interested on my thoughts, I wrote a whole book about it. Bilhin yun lang ang Conservative Ka Ba, a 3-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Available sa kahit saang St. Paul's Bookstore sa Pilipinas. Or sa Shopee, maglalagay ako ng link sa description ng video na ito. At dito sa book, hindi ko wineponize ang Christian faith because I used purely secular reasoning kung bakit mali suportahan ang same-sex marriage at trans ideology. Also, if you're getting value from this video, baka pwedeng paki-hit naman ng subscribe button down below. And while you're at it, paki-like na rin ang video and hit that notification bell. Okay, nakita na natin kung paano i-handle ng media natin ang criticism sa LGBTQ ideology na para bang may pinupush silang agenda sa Pilipinas na para maging progressive ang country natin, dapat ma-normalize ang gender transition gaya ng ginagawa ni Nick Chen o
kung sobrang accepted na natin ang same-sex relationships, progressive na tayo. Yung tipong normal na ang mag-purchase ng anak through surrogacy or IVF. Kaso, mahirapan silang i-push ang mga yon kung ang binabalita lang nila sana ay yung mga nangyaring ito from the other parts of the world. Halimbawa, eto, many African countries are pushing back sa UN against abortion and gender ideology despite some Western countries pushing it. Then kung sasabihin mo na archaic din ang mga Africans at backward sila dahil kututubo ang pananaw nila, teka, are you being racist? Nasaan na yung anti-colonialism mentality mo? Pero sige, merong mga European countries din na huminto na sa pag-push ng gender ideology like Hungary, Romania, Sweden, UK, and Finland. So linagay ko na lang yung mga titles ng articles na ito, kayo na mag-search sa internet. Also, bakit ang mga binabalita lang dito ay yung mga trans na sumasali sa beauty pageants? Hindi yung mga trans na sumasali at nagdo-dominate sa women's sports. Gaya nung nag-dominate noon ang trans na si Lia Thomas sa swimming, or nung time na naagaw ng dalawang trans-identifying individuals ang top 2 spot sa track and field, or nung time na may na-injure na babae dahil sa spike ng isang trans-identifying individual sa volleyball. Hindi rin nila binabalita ang mga trans na pumapasok sa female spaces. Gaya nung nangyari sa WISPA, kung saan may isang trans na pumasok at naglabas pa ng ari niya. Siyempre dahil sa nag-identify siya as a woman, ang ari niya ay pang lalaki pa rin. And may mga bata dun sa spa na yon. At may trans-identifying person who identifies as a woman na pumasok sa isang waxing salon at dininay siya ng service dahil syempre ayaw hawakan nung mga nag-wax yung lalaking parts nung trans na yon. And lastly, yung all the instances na sa prison may mga lalaki na nag-identify as a woman and almost instantly, linipat na sila sa all-female prison. At ang ilan sa mga prisoners na ito, ang kaso pa nila ay sexual abuse. So bakit hindi binabalita ng mainstream media natin ang mga ito? Dahil ba kapag binalita nila ang mga ito ay hindi na mapupush ang radical LGBTQ agenda? If that's the case, ito yung reason kung bakit you should subscribe and follow to the Sentinel PH More sa lahat ng aming pages sa social media. And share our contents dahil kung hindi ang local mainstream media natin ang magre-report ng mga ito, sino pa? For more reaction videos and commentary like this na hindi mo napapanood sa local media, click nyo pa ang video right here.